Hold here. Wow! Oliver get a job in our house. Yay! And the problem is Thank you. he can only work a little. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hi guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Cagas. Guys, for today's video po ay magluluto. Magluluto po tayo ng ginisang pichay or pak choy man ang tawag nito dito sa Germany. Ito po. Kagabi kasi nag-grocery si Egbert kagabi. Sabi niya, Oliver, may ipabibili ka ba? So, sabi ko, yes po, boss. At alam naman ni boss na pak choy is my favorite kasi masarap din to na igisa with sardines or yung tinapa sa atin, no? Masarap din to. And then, nagpabili man din ako ng karning manok. Karning manok kasi i-adobo ko sana to. So, kukuha lang ako dito ng isang hiwa na legs. Sa legs ito, no? Kasi i-partner ko sa igisa dito para may igisa siya, may ano. And then itong remaining balance na 4 po, i-adobo ko to. So mamaya na, i-marinate. Isarado lang natin to kasi po, dapat isarado siya agad-agad kasi nabuksan ko na, no? Kasi pasok yung mga microorganism. You know? So, ilagay ko to sa ref. So, isa lang ilagay ko, tadtarin ko to na pamaniit, no? Tsaka peach. Choy. Nagsasain na din ako niyaan para kakain na po ako. Kakain na po ang border nila boss ko at boss ko to. Huh? Ako po ang ano tawag nito? JB housemate. German boss housemate. Oh, yeah. German boss's housemate. Ako po ito. Bahay ni Kuya. Pinoy. Boss, ako muna mag-ano nyo dito, boss, ha? Ako muna mag-atin-atin sa ano nyo. Atin-atin. Nag-border ako. Border. Border para talagang ano, no? Parang nagre-rent talaga ba? Parang nagbabayad kasi border man. Diba? Nagsasaing na ako dyan. Ito lang ang border na nililibre ng pagkain. Sabi ko dito. Kaya thank you talaga, boss, ha? Guys, pasensya na po kayo ha kung mayroon akong kamalian. Minsan sa vlog may mali akong nagawa. Mayroon akong mga actions na hindi ko sinadya kasi hindi ko parang out of control man tayo kasi hindi naman tayo perfect. Hindi naman tayo perfect. Magawa tayo ng small details na mali. Alam mo naman ng mga mata. So, pasensya po kayo ha kung minsan may nakita kayo na mali para sa inyo. Hindi naman tayo pareho lahat ng mata. Diba? So, kung feeling nyo mali yung ginawa ko kasi hindi ko nagawa, pasensya na po kayo. Sorry po. Hindi po yun, sabihin na mayabang na kasi at presko. Hindi naman ganun kagis. Eh. Let's spread love lang dito kagis. Ginoo ko. Life is short. Okay? Don't make it shorter. So, meron tayong picture dito. Ubusin ko na itong dalawa. Fresh pa ako kasi super bango. Kasi ano ba, very green, tsaka malinis pa ang pagkaano. Super linis pa siya. Linisan ko to dito. Ay, linisan. Yeah. Iwain natin ang pamaliit. Ang sarap nito pa guys. Ay, dati ba, nung sa Davao pa ako nagtatrabaho, tapos, yung pinagtrabaho, yung boarding house ko sa Davao, mayroong malapit doon na nagtitinda ng karinderya, di ba? Ito ang palagi ko nahanap. Itong pichay na may ano doon. Bakit yun ang hinahanap ko palagi? Kasi yun man ang mura. Tapos hingi na lang ng libreng sabaw. Di ba? Uso yun sa atin. Pwede hingi ng libreng sabaw. Libreng tubig. Di ba? Ganun. Dito ka guys, walang libreng tubig. Uy, kakain ganito. Walang libreng tubig ka guys. Bibilihin mo talagang tubig. Wala ding libreng sabaw. Bilhin mo dito ang sabaw. Sa atin nga, mas maganda kasi hita yung libreng sabaw ba? Ang karinderya. Ito yung palagi hinahanap doon. Yun ang mura. Ano nga, magkarning baboy ka. Magsinabaw na baboy, adobo. Wala tayong budget kasi kapag nag-boarding house ka, nagtatrabaho ka sa, ano no, maliit ang mga sahod. Tapos yung ano, sahod pa,
Kumpit mo pa yan para pangbayad mo sa apartment. Tapos pamasahe mo pa papunta sa trabaho, di ba? Yun ang buhay ko sa Davao ba? So, mahirap ang buhay ka guys. Mahirap maging mahirap. Mahirap na parang everyday stress ka. Totoo yung masaya kasi andyan yung mga pamilya, kapatid, ganun, anak, masaya pero alam mo yung parang ma-anxiety ka no kasi ngayon masaya but later on mas stress ka naman kasi ano kakainin, wala tayong pambili, parang ganun ka guys ba? Sus, hirap talaga kasi kaya ano lang tayo ngayon, parang kung ano man meron tayo ngayon na buhay, let's be thankful at saka grateful, no? Kasi dahil yan sa pagsusumikap, lahat naman tayo, wala namang shortcut sa lahat ng success, walang shortcut, lahat talaga din pinaghirapan, pinuyatan, iniyakan, darating tayo sa anxiety, ganun-ganun, meron yan. Dati ba nung nag-ano ako guys, parang hindi pa uso sa akin yung anxiety dati. Yun pala ang tawag sa anxiety, yung palagi kong ang tawag ko? Naranasan. May ganun pala, no? Dati, hindi di ba uso dati yung anxiety, no? Tapos mahiya din tayong mag-open up. Lalo na kapag depressed ka, mahiya tayong mag-open up, no? Kasi sabihin naman, ang arte-arte naman mo. Depression ka pa dyan. Di ba may ganun? Kaya ang iba, hindi na kaya kasi kapag mag-open up sila, yun ang sasabihin ng iba. Kaya yung iba, hindi na kaya, kaya Diyos ko. Sana hindi mangyari nung Ginoo ko, palayo. Mas maganda na ngayong generation kasi aware na mga tao about yan. Masasabi na no. At yung iba, andyan na, yung iba ma-understand na. Kasi dati hindi talaga, pero ang buti na ngayon. Sabi nila ba, bahalag saging, basta labing. Okay, maniwala niyan. First month, yes, labing-labing, kahit saging ang kainin. After that, away dito, away ano, wala na tayong pagkain dito, may mga bata pa tayong pakain, inumin ng gatas, wala na tayong pambili. Ganun, di ba? So, malapit nang maluto yung kanin ko. Kanin. Mag-ano pa pala ako guys, wala pang kalimutan ko naman talaga nito, oo. Ito yung karne ko. Ay, nakabili na talaga kami ng onions. Kasi kagabi, sabi ko, boss, wala na tayong onions. Ha? Wala na pala. Bakit di mo sinabi, Oliver? Di ba? Kalimutan mo nga di magsabi. Ay, nakabili na siya. Sabi kasi ni boss, kapag mayroon daw mga wala na or kunti na lang daw, sasabihin daw agad-agad sa kanya para masulat doon sa papel. Para kung masulat sa papel, para kapag mag-grocery siya, makita niya daw anong kulang. At minsan, ano ko ba? Nahiya kasi din ako. Kagis, nahiya na ako eh. Magsabi na ganito, ganyan. Nahiya ako ba? Next time, hindi na ako mahiya siguro. Kahit anong sabihin nila, huwag kang mahiya, Oliver, huwag kang mahiya na gawin mo dapat, ganun. Pero mahiya ka pa rin, no? Kahit sabihin na nila, huwag kang mahiya po. Nakakahiya ka rin. Hindi ko lang alam sa inyo, boss. So, ganun na talaga yung natin, nature. Lagyan tayo ng garlic. Kapag summer na guys, sa labas na naman tayo magluto at saka before tayo magluto doon sa grill station, linisan muna natin yun. But summer na kasi ngayon, lamig pa rin. Ay, dito kasi sa loob, hindi man malamig dito kasi mayroon mga heater. Kaya dito, summer doon tayo magluto, no? Magluto talaga tayo kagad. Ito tayo. Alam nyo, kapag mag-vlog ako, ito talaga starting point ko sa vlog. Starting point. First stanza kung sa kanta pa. Sa luto-lutoan sa kitchen. Sige, nag-cover. At least may ginagawa tayo. Tapos ano pa, idaldal pa natin. Sabay natin pagdaldal nito guys, no? Sana guys, natutuwa din kayo sa daldal ko. Kung hindi kayo matuwa, please dislike this video. Ha, i-dislike. I-like nyo dyan. Dislike. Lagyan natin ng konting cooking oil. Labos ngayon nanood ng TV. Kasi kapag hapon kasi dito sa Germany, merong may cooking show. Palagi yung pinanood nila. Cooking show kasi malaman ba kung ano mga bagong recipe. Oo. Iba pa.
So, ilagay ko muna ito, ang onion at saka garlic. Gutom na ako guys, ba ito sikmura ko para sumasakit siya. Lagyan natin ang kaning manok, no? Masarap tong ginisa na kitchay ba? Ito na po ang ating ito. Ginisa na pichay with chicken. Charang! Wow! Look here. Sarap nito guys ba? Very healthy, no? Pichay is very healthy. Sabi na nila kapag green na leaves daw yung niluluto o kinakain mo, it means healthy daw yan kasi green. At saka maraming vitamins. And then kapag hindi naman green, for example, yellow, meron naman siyang vitamins, pero hindi naman siya So, kakain po tayo ngayon guys. So, let's eat. Kung wala ko ng rice ba, nakalimutan ko. So, gawin niyo din po to sa bahay niyo. Kung gusto niyo po na matuto nito kung anong ginawa ko, gawin niyo lang. So, Oliver, alam namin magluto niyo. Oliver, nasabi ko talaga sa'yo daw. Hi, I'm with Boscoan and Andy. Boscoto is not here. Where's Boscoto? I don't know. I don't know. And we have a Moment. Moment. Oliver got post from IHK and it's a stamp that say carefully, very carefully, you know, carefully. So we're gonna open now, unboxing. Now we make it open together. So you open here and open here. No, Moment. Nein. Wir nehmen ein Messer. Ich hole eins. Yeah. Und dann schneidest du das vorsichtig auf. Okay. So kukuha daw siya ng mesa or yung taong mesa ito, kutsilyo, kaya para maano na, para careful kasi nilagay kasi dito or konden, bitte nicht knicken. Yung wag daw i-gano no, di ba? Ganito siya, wag siyang i-fold like that. Kuha siya ng ito, kutsilyo. Para sabay-sabay at hindi siya maano. Excited! Andito yung pangalan ko. Oh my God! If you scratch it, I'm gonna hold it here. It's not carefully. It's not carefully. Oh, it's very careful. Grabe talaga no. Very ano ba? Perfect. Perfecto. Oh my God, I'm shaking. Yes. You know what? Genau. You know what my feel? You know my feeling now? I'm shaking. Oh, ein Foto. Oh, Look here, vielleicht ist document. Yes, something is wrong. Di ba tayo? Dokumente. Basa niyo, dokumente. Document. So, Very cold in Oliver's Zimmer. It's always cold here. Wow! I show car guys. Yeah, show okay? it to Ka guys. Car guys, look here, right over this. Wow! Wow! The document from the IHK. IHK. It says I want to show you. my result, exam result, examination result. No? Prüfungszeugnis. Wow. Now, please hear. Oliver say it in English, I tell it in German, okay? Dieser Abschluss. This result, and Abschluss is the final exam.
the final, ist im deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen this final exam or final result is a German and European qualification. What is Ramen? dem Niveau 3 zugeordnet. What is that? Dem Niveau 3. It's middle. It's a middle. Yeah, first is 1, the last is 6, you are middle. What is 3? Niveau 3. 3, das ist 3. What is it called? 3. Wow, look, show it to Kagay. Oh, like that. Du hast ja die mündliche jetzt mit 1 gemacht. Again. Nicht verknicken. Wow. And maybe Wow. Yung mündliche Prüfung ko or yung verbal exam, nakakuha ako ng 2. It means good. promotion. Hier, the Niveau 3 ist Ausbildungsberufet 2-jährig. Das ist okay. So, Band. Oliver get a job in our house. Yay! And the problem is Thank you. he can only work a little because we have to wait for the German Arbeitsamt working Visa. office. Working visa, yeah. And if the working office tell us Oliver is fixed in Germany, he can work around the clock Around the clock. Until I in die. our house. So, that means I Don't have... ask me, Oliver, stay here. Oh, wait. So, that means I have a contract in Hotel of Ove and Egbert. Yes. Thank you! May kontrata na ba ako? I have work, I have a contract, so I have a legally... So, I am legal to stay in Germany, right? Yes. Yeah! Thank you, Lord! Thank you, Ove! Messer hier. Thank you, Ove and Egbert! Was ist das? Das von Anding. Wow, uy, guys! So, narinig nyo po sa bibig ni boss, no? Meron tayong witness na, meron tayong itong proof na siya mismo nagsabi na meron na tayong kontrata, meron tayong tawag dito, meron tayong kontrata, no? May tayong trabaho dito. Sabi doon na hindi ako magtrabaho sa isang araw dito, hindi pa pwede na magtrabaho ako like for example 8 hours per day. Hindi pa 'yon kasi po ngayon nag-apply kami ng visa, 'di ba? Nung nag-apply for working visa. So once nga wait lang, kasi nag-apply kami ng I will rephrase, no? Kasi nag-apply kami ng visa ngayon, nag-apply, so on process pa siya, it takes weeks, di ko alam basta kailan pa. So, ang visa ko ngayon kasi, yung dalang-dala ko pa na visa pa, ay hanggang July, ma-expired, no? At kasi yun pa yung visa na meron ako, ay nakalagay doon na ito ang oras ko, ganito ang oras ko magtrabaho sa isang buwan, kasi i-calculate man siya, yun pa rin ang gawin ko ngayon kahit may exam na ako. Kasi po, kapag mayroon na po akong working visa, naghintay na po kami noon kung kailan yun makukuha kasi pinaprocess na ngayon sa embassy dito. Kapag nakuha na yun, di ba sabi niya kanina na pwede na ako magtrabaho around the clock. So that means sa isang araw pwede na tayo magtrabaho ng 24 hours. O di ba? So wag naman ganun. Wag kasi po ang kapital po natin ng ating health. Health is wealth, di ba? Yun ang kapital, yun ang kapital, yung sarili natin ang kapital ngayon, yung healthy tayo, yun ang kapital muna natin ngayon, di ba? But this time, sabihin ko po sa inyo na hindi pa po ako pwedeng magtrabaho sa iba. No, hindi pa ako pwedeng magtrabaho sa iba. At hindi din ako pwedeng magtrabaho sa 8 hours a day. So, ang sinabi doon po guys na sabi doon ng taon nito, yung embassy pa ngayon, for the meantime lang po iyon na magtrabaho ako sa hotel nila boss ng 10 hours per week, no? 10 hours. Pero per hour yung sahod ko noon. So 10 hours times kung magkano yung per hour ko kinabos, yun. So so dapat sa isang week
maka 10 hours lang po ako, okay? Kasi yun yung sinabi ng mga, I mean, yun yung sabi pa muna ng embassy. So, hindi natin siya dapat gawin, ang tawag nito, let's respect the decision. Pero minsan, hindi natin hours. Pero yung iba, tulong ko na din yun. Kahit mag 11, 12, 20 hours pa yan, isang week. Ano ko na yun, help na yun, lubos kasi nga, libre yung lodging natin ito, yung bahay, yung kwarto ito, kanina boss man to, pagkain natin, so give back na lang, bakit ko, ano na lang, trabaho dyan, go, sa hotel, sa bahay, yun, ganun. Pero, kapag ando na yung working visa natin, that's the right time na apply ako ng trabaho sa ibang hotel para, kasi usapan namin ni boss, diba, na magtrabaho ako dito mornings, kaya, like for example, 4 hours, and then 4 hours or 5 hours sa ibang hotel. Or yung malapit lang dito na walking distance, pwedeng 4 hours. Depende sa, yung gustuhin natin nakita. Para naman, kapag malaki ang kita, malaki ang tax. So, ito po yung certificate. So, ipalaminate namin daw ito kagad. So, ipalaminate namin ito kasi para, palaminate natin to para ilagay natin dyan, Na, ay, hala, maganda to sana guys, no? Kung may picture, wala kasing graduation picture dito, guys. Ay, basta matapos ka na dyan sa pag-aaral, okay na yan. Hindi naman kasi yung university. Kasi pag university dito sa Germany, meron talagang graduation pic. May graduation na mag-ano talaga kayo, suot ng pang graduation, di ba? Ito kasi, iba din to. Iba-ibang, So, ilaminate ko to, ito, at saka ito. Ito ay nakalagay dito yung, alam mo, ganda pa. Oh, blue ang kulay. Oh, ito ay nakalagay dito yung score ko. Ganda. Ipalaminate natin itong dalawa. Natin, lagay natin dyan, Laoy. Mga percent pa dito, Ang ganda ba? 50% pa dito, Wow. At meron pa palang papel dito. Hindi natin ipakita kanina. Ano pa to? Ay, hindi pala to. Tapos, nabigyan na pala kami nito pala. Ang hindi ko pala natangkap pa itong may blue na certificate na Erläuterung zum Prüfungszeugnis. Oliver T. Kagas. Pinanganak noong September 21. Fachkraft in Gastgewerbe für die Ermittlung des Gesamtbusiness. Dieser Abschluss ist in deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen Niveau 3 zugeordnet. Okay. Ano yung niveau? Ramen. Ano yan? Wait lang, be. Mag-translation muna tayo ng very, very quick kung ano ba yung pinagsasabi nila dito. Wait lang kagis para malaman natin lahat kung ano yung translation nito, ginoo ko. Para, talaga maintindihan natin. Wow, tingnan. Ito na. This qualification is assigned to level 3 in the German and European qualifications framework. Wow, level 3 na pala tayo dito. Oy! Oy, thank you, Lord. And kung mag-apply po ako ng trabaho, ipapakita ko po ito. Pero, hindi talaga to. Ito original kasi original man to. Dapat tawag nito. Ipapakita natin yung photocopy na lang. Kasi, original. Ito yung pinaghawakan natin. Pero, if ever mawala man to, if ever lang, hindi natin alam kung ano mayari, Who knows? May copy naman ang ihaka. Doon natin manghingi ng copy. But I think magbayad or, hindi natin alam. So, hala, bishay ligong na. Dito pala. Okay. Ang dami pala. Mga stampal. Nakalagay talaga ang stamp ng IHK or IHK. And then, Zigen. Nalagay ito. IHK Zigen. Ito pala yung guys. Ito ang di ba sabi ko sa inyo kanina kung ano yung Niveau 3 o Niveau 3. Ito yung Deutscher Qualifikationsrahmen. Ito, Deutscher Qualifikationsrahmen. So, kasi Niveau 3 or Niveau 3 ako, ang una kasi Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to 8, 1 to 8. So, ang 1 ay Berufsausbildungsvorbereitung, 2 is Einstieg-Qualifizierung, Berufsfachschule. Niveau 3, Ausbildungsberuf 2-jährig. Niveau 3, iba-iba pala siya. At saka yung Niveau 5 ay yung mga IT. At Niveau 6 naman, yung nagtrabaho sa ibang, mga Kaufmann. Tapos, ang Niveau 7 or 7 ay yung mga professional, strategic
strategy siya, professional, yung IT, at yung mga master na. At yung Nivuak naman, yung promotion. At nakalagay pa dito, was ist der deutsche Qualifikationsrahmen? Nakalagay dito, what is German qualification framework? Nakalagay talaga dito, But Lord, thank you Lord. Alam mo Lord, hindi ako to Ikaw talaga to Lord. Siya yung nagda-drive sa sarili ko, sa future ko, di ba? Siya yun. Ako, trabahante lang man ako ni Lord, no? Trabahante lang talaga ako sa Kanya. Kung ano man nangyari sa buhay ko ngayon, wala ako nito. Hindi ako ito. Hindi to sa akin. Kundi lahat lang hiram. Di ba may kanta na hiram sa Diyos? So kung ano natanggap ko po lahat, hiram lang po ito. Tsaka, kung mamatay man tayo, lahat, hindi man natin ito madadala, di ba? So, ang mas maganda kung ang maiwan natin dito ay yung kabutihan natin sa ibang tao, na kahit ano pang natanggap mo sa buhay mo at anong profession mo na dumating sa buhay mo na humble pa rin tayo, di ba? Kasi nga, hindi man madadala itong certificate. Hindi ko ito madadala. Iwanan ko man to dito sa mundong ito, no? Kaya, hindi natin ito madadala. Kaya, ito, hiram lang to lahat ng Panginoon. At yung anong meron ako ngayon is galing sa Kanya talaga to lahat. Pinahiran lang at pinaparana sa atin. Di ba? Pinaparana sa atin na, para sa'yo to, di ba? Nakaplano na, ito sa'yo, ito yung magiging future mo, ito yung maging ikaw. So, ayun. Thank you din, Lord. Thank you din, buskon to. Kasi hindi din ako iniwan. Binigyan din ako ng kontrata para magtrabaho na po ako dito sa Germany. Para mag-start na din ako na may start tayo na may kita, may sahod na kasi kailangan na natin yung kasi nga for almost 2 months wala tayong work, di ba that time. So ngayon meron na. At saka kapag makuha natin yung working visa, mag-apply din ako ng work. But ngayon naghanap-hanap ako ng work na sana I hope na dito malapit. And then I'm so thankful and grateful kasi po noon nalaman, nag-vlog ako na natanggal ako sa trabaho, wala akong kontrata. Ang dami po nag-message, nag-chat sa akin na taga Germany, may isa taga Stuttgart dito, malayo ito sa amin. Meron isang taga Bad Sachsen, meron yung isa taga München. Oliver, wala ka bang may isa sa Bonn? Si Dong, nag-chat din sa akin na, Oliver, ano bang status mo dyan? Sabi ni Dong na kung wala kang trabaho, you can stay here. Ang bait ni Dong ka, guys, no? Please, kung hindi nyo po na subscribe si Dong, please subscribe Dong Vlogs. At saka, siya yung nagsabi nga, kung gusto mo, dito ka mag-apply sa Bonn kasi maraming trabaho dito. At saka, nakatapos na sa pag-aaral. Kasi pag tapos ka na sa pag-aaral, for example, nito, meron ka nito, wala kang talo. So, kung meron ka nito, mabilis ka lang makatanggap ng trabaho, makakita ng trabaho. At saka siya, sabi niya, dito ka titira sa amin, sa apartment niya. Kung doon ako makatira, maghati kami ng apartment, diba? Or bayad sa apartment. Ang daming, sino pa yon? Marami talaga, hindi ko na maisa-isa. Mga mga isa? Marami pala, isa-isa lang pala. Mga 5 ata yun. Taga dito sa Germany, ba na, Oliver, wala ka palang, dito ka, dyan na. Maraming salamat. I'm so grateful and thankful nga. Nag-message kayo, nag-chat kayo, no? At hindi rin ako nakapag-reply agad-agad kasi po, I'm not in the mood pa, diba, na kasi, alam mo yung hindi pa tayo totally open. Alam yung sirado yung utak natin kasi ikaw na matanggal ang trabaho, hindi ka ba masirado ang utak? So, yun. Pasalamat po talaga ako sa inyo. Kahapon po ba, pumunta ako ng Zigen. Ay, may email. Pumunta ako ng Zigen kahapon at saka kasi namili-mili ako ng mga gamit ba kasi baka makahanap natin ng trabaho at saka magbalik trabaho tayo. Nagbili ako ng bagong pants. Oo. Kasi yung isa kong pants ay nasira yung dito, yung dito sa akin. So tinapon ko na kasi sira na siya dito. At yung isa din, yung isa yung super dito, yung dito sa bewang, super nasasaktan ako kasi maipit yung taani. So, bumili ako doon sa New Yorker to. 13 euro ka talaga, guys, no? Kahit yung 13 euro, namahalan pa rin ako. Sinasabi ko dito. Pero kailangan man natin to for work. Ito yun. At saka, nagbili din ako ng short. Short siya kasi sa summer. Ano lang to siya? Mas mahal siya. Mas mahal siya unlike dun sa pants. Medyo mahal siya pero 14. At saka,
pumunta ako ng Zara. Tiningnan ko lang ang Zara ba kasi sa H&M pumunta ako, si C&A pumunta ako, City Gallery din pumunta kasi ang New York yan, andun man yan sa loob ng City Gallery. Wala mga sales. Sabi ko, hindi sana ako pupunta ng Zara kasi sabi ko, hindi na ako pupunta ng Zara. Ay, baka may maganda na ako doon. Tapos ang mahal-mahal pa naman ng Zara. Wala pa akong trabaho. Sabi ko pa. Tsaka, sabi ko, and then today, hindi nagsisale ang Zara. Kasi yun talaga iniisip-isip ko kasi hindi nagsisale ang Zara ngayon. Kasi yung Zara nagsisale yan sila kapag ganitong season, nagsisale. Tapos sabi ko, sinabihan talaga ako, napunta ka ng Zara, punta ka doon, di ba? Shopping pa more. Pumunta man ako ng Zara ito. Zara. Agoy, nag-sale man sila. Ang daming sales. Sabi ko, hala! Timing ang sales na ito. Tag 5 euro, 7 euro. Zara na yan, ha? Grabe. Ito siya, ano siya, 7 euro na lang po siya. S to. Size S. Maganda siya i-partner sa, ito, short siya na medyo maluwang-luwang. At saka i-partner sa short. Yung short na pakigol. Ay, pwede pa yun. Nakalagay doon 7 na lang o 7. Tapos kunin natin yung 7. Kasi inapaka lang naman siya para makita natin ang totoong price. Kunin natin. O, diba? Ang totoong price nito ay 22 euro and 95. Original price. Kasi nag-sale na sila kasi sinisale nila to. It's either sinisale nila or kukunin na. So, kukunin nila to. Mas maganda i-sale nila para mabinta pa. Diba? So, naka-sale. Nilagay na dito is yung unang sale nila ay ito. Kasi dami ng yellow, pula-pula. Hindi talaga siya nabinta-binta. Unang sale nila, pakita ko sa inyo ha. Daming nakatatak na sa Zara. Ay, ano na. Una ay, may isa pa. Yung una, di ba, original price niya is 22 euro. Tapos naging 12 euro. Tapos nagiging 9 euro. Hanggang naging 7 euro. Oo. Tapos bumili na ako ng short kasi ito yung partner na shoes. It's either na black ang short sa yellow and then or ito. Partner siya nito. At saka, masuot natin to sa winter na. Alam nyo po ang original price nito, it's 25 euro, no? 25 euro. Alam nyo ba kung magkano na lang? Charang! 5 euro and 99. So, let's say 6 euro na lang, oh, diba? Ang jeans na makapal, oh, grabe, oh, makapal at brand new, brand Zara. 5 euro na lang. Sabi ko, 5 euro na lang. So, binili ko lang kagay. Sabi ko, sige lang, makahanap din ako ng trabaho. Maano ko din to. Makakaya-kaya. At saka, una nilagay nila dito ay 7 euro. Oh. Kinuha ko pa, 7 euro. Tapos, naging 5 euro na siya. Kasi hindi talaga siya mabenta-benta. Kaya, hanggang ginawang 5 euro. Tingnan pa natin yung original price. Ay, nawala. Ang ganda, super, no? Pasuot natin sa summer ba? Kasi alam mo, summer dito. Meron din ako dito. Bag po siya sa Zara din. Sabi ni Boss, Oliver, bakit bumili ka pa ng bag? Marami ka ng bag dyan. Binibigay ng mga friends mo. O galing Amerika or ano. Sa mga ano natin din, mga followers natin nagbibigay. Thank you talaga. Kasi po guys, ang original price po nito ay 20 euro. Tapos nakita ko man, 5 euro na lang. Sabi ko, uy, ang ganda nito. Sabi ko, anong gagawin mo dyan, Oliver? Sabi ni Uwe. Sabi ko, baka ibigay ko to. I will give it as a gift. Ang unang price nito guys ay, 7 euro. Ay, hindi. Ang original price is 20 euro. Ang original price is, nagsisale man sila, nagiging 5. Binili ko lang, ganda, Tapos nakatatak pa dito, may tatak pa dito, Zara. Ibigay ko lang to sa kapatid ko, no? Soon. Diyan, ilagay na natin to dyan. At saka, ayun. At ito din guys, diba? Resibo. So, guys, I am going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin. At thank God, meron na po tayo kontrata. So, waiting for signing of contract. Wow, parang Star Magic pa, signing of contract. Diba? Basahin na lang natin yun. Diba, before tayo magbasa ng kontrata,
before tayo mag-sign ng kontrata, dapat basahin siya, di ba? Muna kung ano nakalagay doon. Baka sabihin pala doon na, Oliver, magbayad ka ng utang mo. Kunin ko na yung pera mo dyan sa ano. So, kunin nyo na lahat. Wala yung laman. So, guys, I'm going to end this vlog. Sana enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Stay zen, stay safe, guys. God bless all. This has been Oliver Cagas, and then, cheers.